Mars! Ano na? Eto palang si Piolo Pascual. Charot! Wala itong kinalaman kay Piolo. For the past few months, naging busy ang ating gobyerno, particularly ang Senado, Malacanang, and the entire executive department kay Alice Guo and Pastor Quiboloy. And for the past few weeks, ang sambayanang Pilipino ay naging abala sa mga tumatakbo or nagpo-file ng Certificate of Candidacy na iba't ibang mga personalidad. And behind all these government circus, politics, circus for the past few weeks, for the past few months in the Philippines, nasa lisihan pala tayo. Nasa lisihan. What do you mean, siyan? Ito palang Commission on Elections, nagpa-bidding last year. Tama ba last year? Yun ang di ko sure. Nagpa-bidding sila kung sino ang pwedeng kumontrata sa darating na 2025 elections. Mga gagawa ng mga makina, balota, canvassing machines, and everything else. Isa lang yung bidder. Bakit? Mga foreign companies, mga IT companies na malalaki sa buong mundo, ayaw sa Pilipinas. Magulo eh. Daming korupsyon, daming red tape, daming mga kung anik-anik, sakit sa ulo. Kaya ayaw nilang makialam sa eleksyon ng bansang Pilipinas. Pero merong isang naglakas loob sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Miru Systems of South Korea. Ang malupit dyan, dahil walang ibang nakipag-bidding, no choice ang COMELEC. Isa lang yung nakipag-bid, so kailangan nilang aprobahan yung kaisa-isang yun. 18 billion pesos ang napagkasundo ang kontrata. Magbabayad ng COMELEC ang bansang Pilipinas. Alright, pondo ng bayan ng 18 billion pesos to Miru Systems para i-operate ang buong eleksyon sa 2025. Now, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan naman, mga Marcy, ito hindi ito chismis ha, facts ito. Yung Miru Systems ay kumuha ng local partner sa ating bansa, local companies, local corporations. Tatlo. At yung tatlong yon, sa hindi may paliwanag na kadahilanan, ay may link lahat sa Duterte administration, particularly yung St. Timothy Construction Corporation na pag-may-ari ni Sara Diskaya and Curly Diskaya. Hindi tunay na pangalan. Si Sara Diskaya and Pacifico Diskaya II. Mag-asawa ite. Siyang! Hindi namin yan. Pakialam namin dyan. Artista ba yan? Politiko ba yan? Ang mag-asawang Diskaya ay ang #1 contractor ng Duterte administration ng DPWH Build projects from 2016 to 2022. #1 under St. Gerard Construction Corporation. Dahil nagkaroon sila ng issue sa BIR noong 2020, fin-lockdown sila, pinalitan nila yung pangalan ng kumpanya, naging St. Gerard General Contractor Chupa Chuchu Ek. Bottom line, sila yung may-ari nito, sila ang pinakamalaking contractor ng mga Duterte. And come to think of it, bakit ang isang construction company ay magiging partner ng isang Miru Systems na service provider sa buong eleksyon ng ating bansa? Construction company. Why? How? Siyan, sure ka ba dyan? Na talagang yung St. Timothy Construction ay na partner ng Miru Systems ay talagang konektado sa mga Diskayas na biggest contractor ng Duterte. How sure are you? How sure I am? Check nyo yung articles of incorporation nila 10 years ago, 9 years ago. I forgot what is the exact year. And you will see their names. Pacifico Diskaya II and Cesara, blah blah blah, is long name, Diskaya. And take note, last October 4, inutusan ng Commission on Elections yung St. Timothy na umalis na sa joint venture
joint venture partnership with Miro Systems. Miro Systems. Kung hindi lehitimo ang conflict of interest na ito, bakit yun gagawin ng COMELEC? Ang problema natin ngayon, for the past 1 year or more than 1 year of preparations, na-expose na lahat ng mga balota and election machines. With St. Timothy, with the Discayas. So COMELEC, I'm asking you this question right now. Anong assurance po yung maibibigay nyo sa amin, sa taong bayan, na hindi compromise yung magiging election sa 2025? What if walang pumasok na bidder, tapos kinontak lamang ng mga Diskaya yung Miro Systems, bilang dami nila? Kaya yung tatlong kumpanya na partner, na joint venture partnership ng Miro Systems, ay sila lang din. What if ganun nangyari? Paano nyo kami ma-assure na hindi ganun? Na talaga magiging malinis yung election sa 2025? Yung Diskaya, meron silang 5 kumpanya na nakaregister sa Pilipinas. Yung tatlo, St. Gerard Construction, General Contractor, blah, blah, blah. Pangalawa, St. Timothy, blah, 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 blah. And St. Matthew, blah, 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 blah. Puro santo, no? Mahilig ba sila sa saints? Siyan, parang masabi na talagang kanila yung mga kumpanyang yan? Gerard, Matthew, and Timothy, nanginginig yung daliri ko, ay ang kanilang tatlong lalaking anak. Pinangalan nila yung tatlong corporation sa kanilang tatlong lalaking anak. Alam niyo, sa totoo lang, wala akong idea sa bagay na to eh. Nagkaroon lang ako idea nung umiyak-iyak na sa media si Mayor Vico Sotto. And for the past 3 days, inaaral ko mabuti lahat ng facts, lahat ng documents. And I'm telling you right now, what I'm saying this time is not a chismis at all. These are based on facts. And to be honest with you, hindi ko rin gusto si Mayor Vico. Bakit? Masyadong straight. Masyadong too good to be true. Ayaw ko sa mga taong straight eh. Gusto ko mga by legal. Pwede sa legal, pwede sa illegal. Ayaw ko ng mga ganyang straight masyado kagaya ni Mayor Vico. Parang not my taste. No? Hindi ako ganun. Gusto ko yung mga taong illegal. Kaya, to be honest, kung personal preference lang, mas gusto ko yung mga Diskaya. Mas gusto ko yung mag-asawa. Kung personal preference bakit? Ang lupit nyo. Kayo number 1 contractor ng gobyerno for 6 years. Kahit way back 2015 yung St. Gerard na flag daw ng BIR for issuing fake receipts. Fake tax declarations. Pero pagpasok ng Duterte admin, kayo pa rin, after that happening on 2015, kayo pa rin ang number 1 contractor ng aming bansa. Ang lupit yun, kayo naman gustong tao. Mga lobbyists connected to politics. Grabe, pumera, bilyon. Ganyan ang gusto kong tao, ganyan ang gusto kong diskarte. Ang ayaw ko lang dito is, pati yung COMELEC, pinasok nila, pinenetrate nila. So, paano po kami makasigurado ngayon na magiging malinis yung election at yung mga resulta ng darating na 2025 elections ay talagang totoo? Kasi pag ikaw ang general contractor, number 1 contractor ng gobyerno ng bansa, grabe yung impluensya mo sa lahat ng mga politiko. Kasi magpakatotoo na tayo, hindi ko sinasabi na corrupt ang St. Timothy or St. Gerard. Sinasabi ko in general na pag merong mga construction project sa ating gobyerno, grabe ang korupsyon. Alam ng lahat yan. At kung ikaw ang general contractor, pinakamalaki number 1 sa buong bansa, grabe ang pera dyan. Kapag grabe ang pera dyan, grabe yung impluensya mo sa mga politiko. Pag grabe yung impluensya mo sa politiko, ang daming saludo sa'yo, ang daming mong kaalyado. So ngayon, sobrang bulag kami kay Alice Guo, kay Pastor Ibuloy, at sa mga nagpapail ng mga COC, nasalisahan nyo kami na for more than 1 year, tinatrabaho nyo na pala yung mga balota, yung mga makina, para sa darating na eleksyon. Bakit kayo, construction company kayo, hindi naman kayo IT systems company?
At bakit in-award sa inyo ng Miro Systems? Ano ang connection sa Miro Systems? Bakit sila ang lone bidder ng ating bansa? Walang ibang nag-bid kundi sila lamang. Tapos nung na-approve sila, nung nag-grant sa kanila yung kontrata, kayo agad ang kinuwang local partners. How come? How come hindi ko mapagtatpay? Hindi may paliwanag na katihilanan eh. There's something wrong. You know, wala akong pakialam kung tumatakbo si Sara Diskaya for mayor ng Pasig. I don't give a fuck about Pasig City. Paki ko dyan. Wala rin akong paki kay Mayor Vico. Paki kung matalo ka. What's my concern is COMELEC, President Marcos. Well, I know for a fact na ang Malacanang ay, technically speaking, walang power over COMELEC. Because COMELEC is an independent body na niluklok ng ating konstitusyon. I know that. So, kinakausap ko to separately. Malacanang, President Marcos, Commission on Elections, paano niyo po ma-assure sa amin na yung darating 2025 elections ay walang impluensya ng mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado? How can you assure us after all this St. Timothy thing with the Discayas and with Miro Systems, so sila mismo ang may control, 100% control sa darating na eleksyon? Paano niyo po kayo ma-assure na may malinis tong eleksyon na to at walang impluensya ng mga Duterte? How can you assure the people? How can you give us assurance? Kung ako po tatanungin ninyo, dapat alisin na yung Miro Systems. Pinaalis nyo na nga yung St. Timothy eh. Aminado na nga kayo, there's a conflict of interest, there's a problem. There's a possibility of certain compromise. That's why last October 4, inutusan niyo yung St. Timothy na pag-hands off na sa Miro Systems. Pero paano tayo makaka-sure? No. Na wala pa talaga silang alam or wala talaga silang implementation sa Miro Systems. So kung gusto kong bigyan ng assurance sa ating gobyerno, dapat i-abolish po itong kontrata with Miro Systems and back to zero. Meron po tayong 5 buwan or 6 na buwan para gumawa ng mga balota na kayang-kaya naman. Gumawa po tayo ng ibang kumpanya na hindi nakukuha ng kahit na sinong local partner sa Pilipinas na pwedeng impluensya ng kahit na sinong politiko para ma-assure po natin yung malinis na darating na eleksyon. Paano po kayo makaka-sure ngayon, after all this happening, na yung mananalong senador sa 2025 at yung mananalo ng mga mayors, governors, and other positions in the country are not manipulated or compromised in favor of the Duterte allies with the Discayas, through the Discayas? Yun lang po. Bakit likod ko? Pinalikat ako. God bless po sa ating bayan. Kapag